Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Toboso sa Negros Occidental na walang anumang courtesy call sa kanilang opisina na ginawa ang mga estudyante ng University of the Philippines hinggil sa sinasabing immersion ng mga ito sa kanilang lugar. Ginawa ng LGU ang pahayag kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at ilang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army kung saan 19 ang napaslang noong April 19. Kabilang sa mga napatay sa operasyon ang UP Diliman student na si Alyssa Alano at Maureen Santoyo, pati na si RJ Ledesma na isang miyembro ng media. Sa inilabas na pahayag ng UP Diliman University Student Council, ang presensya ng mga estudyante sa Toboso ay bahagi lamang ng pakikipamuhay at pag-aaral ng mga ito sa kalagayan ng buhay ng mga magsasaka. Itinuturing nila itong immersion o exposure sa mga komunidad upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang mga isyu hinggil sa lupa, kahirapan at militarisasyon sa Negros. Pero ayon sa LGU Toboso, walang pakikipag-ugnayan sa kanila ang sinasabing immersion ng mga estudyante ng UP sa naturang lugar. Mayroong mga clarification kung may research, community research ang isang estudyante. Ano ba yung mechanism? Ano ba yung process? Ano ba yung processes na dapat sundin? Kasi sa pagkakalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang process of courtesy call na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study sa Sitio Sangay and other sitios ng barangay Salamanca. Question din ng mga lokal na opisyal ang anilay pagiging minor de edad ng mga estudyante na sinasabing nagsagawa ng community research. Giit ng mga ito, dapat na may naipakita sa kanilang parent consent at may pakikipag-ugnayan rin sana sa DSWD ang mga ito bago sila nagtungo sa lugar. So pag may minor involved in community research, base sa kanilang sinabi, dapat mayroon siyang parent consent at saka mayroong words from the Department of Labor and Employment kasi minor siya. Tapos i-deploy natin siya sa area. So, at saka sa DSWD, mahalaga rin na may dokumento siyang dala-dala na iprepresenta ni LGU para ma-ensure natin yung legitimacy, yung process na ginagawa nila. Samantala, susulat ang LGU officials sa pamunuan ng Commission on Higher Education at University of the Philippines para maberipika kung talagang opisyal nga ang isinasagawang research ng mga estudyante sa Toboso. Nagbabala naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa paggamit ng NPA sa mga minor de edad at foreign nationals sa armadong labanan. Isang troubling shift ang umano'y pagpapalawak ng recruitment ng New People's Army. Kabilang sa mga nasawi sa engkwentro ang dalawang Filipino-American national na kinilalang sina Lyle Frijoles at Kai Danak Rene Sorem na pawang 16 at 17 anyos lamang. Paliwanag ng NTF-ELCAC ang paggamit sa mga minor de edad sa armadong tunggalian ay labag sa Republic Act 11188 at Republic Act 7610 at sa mga international humanitarian agreement na nilagdaan ng Pilipinas. Batay sa inilabas na statement ng University of the Philippines kahapon, ipinahayag nito ang matinding pagluluksa sa pagkasawi ng dalawang estudyante at tiniyak ang pagtulong para maiuwi ang labi ng mga ito sa kanilang mga pamilya. Suportado rin ng UP ang hakbang ng Commission on Human Rights na magsagawa ng independent investigation sa nangyaring insidente upang lumitaw ang katotohanan at makamit ang hustisya. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon.